Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po ulit si Brother April na bumabati mula sa TSCCFI. And samahan niyo po ulit ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa Ephesians 2:10 NIV. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po uli na magamit, na maghayag ng iyong salita. And Lord Jesus, gamitin mo lang po ko sa araw na to, maging instrumento, Lord, na napaka-importante ng message na ito, na sa bawat isa na nakakarinig na sa iba na mga pinanghihinaan ng loob at walang confidence sa sarili. Lord, gabayan mo po ko, and ang message na to ay naway marami pong maabot. Lord, wala po kayong magagawa kung wala ka sa buhay, Lord Jesus. In His name, Amen. So, ang morning tilawak na to is pinamagatan kong you are one of a kind. So, habang binabasa ko tong verse na to and pinag-aaralan ko to, sobrang nakaka-amaze si Lord kasi sobrang, kung ating titingnan yung mga nilikha niya, wala makakatapat sa wisdom ng ating Panginoon. So, sa milyon-milyong tao na ating makikita sa buong mundo, talagang kung lilibutin natin, wala tayong kagaya. And even though na sabihin pa natin na may makakilala tayo na wala na dito sa earth, wala, kahit na lumibot tayo sa buong mundo, kahit wala na sila, or sabihin na yung mga pinapaniwalaan ng mga ninuno natin na reincarnation is hindi pa rin nagiging parehas, or wala pa rin nagiging kaparehas sila dito sa mundong ito. So, isa pa sa nakaka-amaze dito kay Lord is yung sa atin, ang dami nating mga minamahal, family, relatives, loved ones, sa mga kaibigan natin. And ilang percent lang yan sa mga tao na nabubuhay na kilala natin. And ayun nga, yung importante sa atin. But kay Lord, unlike kay Lord na dito sa lahat, sa mundong ibabaw, na lahat ito is importante, at yung love ng Panginoon sa bawat isa is walang makakapantay. So, dito, nakaka-amaze rin na even though na hindi tayo perfect sa harap ng maraming tao, or sabihin ng maraming kapintasan, sabihin ng medyo pangit pakinggan, pero ang nakakatuwa dito kasi dito nabuo yung love and teamwork sa ibang tao. Kasi ating imaginein, what if nilikha tayo na perfect sa lahat ng bagay? Yung sabihin na natin yung IQ natin is nasa, sabihin na ng 300, beyond na, or lagpas na talaga sa normal na IQ ng tao. Baka ang mangyari nito is hindi na natin kakailanganin yung tao sa paligid. Baka hindi na natin kailanganin yung ating family, yung mga leaders natin, or kung sino man nagtuturo sa atin. And worst, baka hindi na rin natin kailanganin si Lord. So, unlike sa pagkakalikha sa atin ni Lord na hindi man perfect sa harap ng ibang tao, pero unique at special sa mata ng Panginoon. So, dito, sobrang grabe yung wisdom ni Lord. Hindi lang wisdom, kundi yung love niya sa bawat isa is walang katapat. And as God's masterpiece, tayo, bawat isa sa atin, sa man tayong lugar na mapunta, is may purpose tayo. Kung mapunta man tayo sa gantong school, gantong lugar, gantong work, hindi magulang mo yung nagplano niyan. Kung diyan ka nag-aaral, hindi rin boss mo or ikaw, kundi may plan si Lord. So, lahat tayo create na may purpose. Hindi tayo aksidenteng nagawa lang ng ating magulang. So, habang nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina, si Lord naman is naka-ready na yung plano niya
and magiging purpose natin dito sa earth bago pa tayo lumabas. And what if napanood mo rin tong morning tilak nito? Kung hindi mo pa to napapanood, hindi rin aksidente na napanood mo tong morning tilak nito, kundi ang pagkapanood mo neto is may purpose si Lord. And nais ni Lord iparating na special ka at may purpose ka sa mundong to. So, I wanna share some key points on what is the reason behind of being unique na sinasabi sa Ephesians 2:10. Number 1, by being a reflection of God's good works in us. So, as I mentioned earlier, wala talagang perfect na tao. Yes, napakaganda ng pagkakalikha sa atin. But as a normal human, syempre, meron din tayong mga flaws or mga kapintasan. So, wala tayong karapatan na magmalaki sa harapan ng Panginoon. Kundi dahil sa goodness niya, wala tayo ngayon at wala tayong pag-asa. So, bakit tayo nasa gantong lugar? Kasi gustong ipakita ni Lord, lalo na sa mga tao na hindi pa talaga lubusan nakakilala sa Panginoon, yung tunay na Diyos. So, sa pamamagitan natin, sa ating pamumuhay paggawa ng mga mabubuting bagay kung saan tayo tinanim, especially napakaganda makita or masaksihan ng mga tao na dahil kay Lord, dahil sa pag-asa natin kay Lord, pwede silang ma-curious, pwede sila na magkaroon ng interest na pag-aasa kay Lord is ganun pala ang magiging buhay. Hindi lang magpa-prosper, kundi magiging payapa. Kaya sa bawat isa sa atin, napaka-importante yung role natin sa bawat lugar kung saan tayo itinanim. Kasi dahil tayo yung gagamitin dyan. And napakapalad natin kasi dahil tayo yung unang makaka-receive ng blessing. And kasunod na neto, yung mga tao na gagamitin na madadala sa pamamagitan natin sa Panginoon. And number 2, no comparison. So, minsan dumarating tayo sa point ng ating buhay na kino-compare na natin yung sarili natin sa ibang tao. Na minsan, naisip natin, kahit sa akin personally, naisip ko rin minsan na sana naging ganito na lang rin ako. Baka mas naging okay pa ang buhay namin. So, minsan naman, dumarating rin sa point na gayahin yung mga napapanood. But, pag iniisip pala natin na tayo is parang pag minsan na pinanghihinaan tayo or minsan nilalait natin sarili natin, baka para na rin natin nilalait yung gawa ng ating Panginoon. Kasi hindi tayo aksidenteng ginawa lang ni Lord. Hindi tayo basta ginawa lang dito sa mundong ito. Kundi lahat tayo, yung uniqueness natin is talagang sinadya ng ating Panginoon. And yung batayan ng mundo is hindi ang batayan ni Lord. Kaya sa pagkakalikha sa atin, huwag tayo mag-base sa batayan ng mundo, kundi yung standard ni Lord. Kasi iba yung standard ni Lord. Yung standard ni Lord is mataas na level. Kumbaga, original, world class, valuable sa harap ng Panginoon. And di ba nga, sabi sa Genesis, di ba, nilikha tayo ni Lord gaya ng wangis niya. So, hindi basta-basta yung pagkakalikha sa atin. Hindi basta-basta yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon, kundi pinag-isipan. At mataas na standard at level. So, kung may time naman na parang pinanghihinaan tayo ng loob, nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin, lagi nating tandaan yung ang sinasabi na ating Panginoon sa Psalms 139:14 na we are fearfully and wonderfully made by God. Unique ka at the same time, sobrang special ka sa Panginoon. Number 3, to make an impact on others. Lagi sa amin tinuturo na mag-excel. Actually, hindi lang ito basta para lang sa ikagaganda ng grades or sa performance sa work.
kasama na rin sa ikagaganda ng buhay. Kasi pag tayo nag-excel, saan man tayo mapunta, advantage na natin yun eh. Kasi mas madali tayong papakinggan ng mga tao. And syempre, mas ipapollow tayo, on which including yung mga uniqueness natin is madadala natin sila kay Lord. So, lahat tayo involved dito, lalo na sa mga kabataan. Huwag natin hayaan yung pagiging unique natin is ayun maging cause para lumayo ang mga tao. Because itong uniqueness natin is gamitin natin para madala natin yung mga tao sa ating Panginoon. And yung mga talent, especially lahat tayo may iba-ibang talent. Yung talent na yan, wag na mas magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon kung gagamitin natin sa tama. Lahat tayo may iba-ibang talent. Lahat tayo may kaya na hindi kaya ng iba. Meron naman na kaya ng iba na hindi natin kaya. So, kung ano man ang pinagkaloob sa atin is gamitin natin sa tamang paraan. Kasi ayun yung purpose talaga natin. So, just want to remind all of you that uniqueness is not a course. It's a God-given purpose designed to make an impact on others. So, gaya ng aking title, weird man sa iba ang yung pagiging unique. But in God's eyes, you are not just valuable and special, but also one of a kind sa harap ng ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Ang ating prayer focus, pray that we wholeheartedly accept as God's masterpiece created for a purpose in Christ and faithfully follow the good works He has prepared for us. And ang prayer points, pray for the lost, pray to reach the lost, soften their hearts to receive God's truth and lead them into His saving grace. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po na Lord, lahat po kami, minsan na pinanghihinaan po kami ng loob. Lahat po kami minsan na nawawalan yung confidence namin sa aming sarili, Lord. But this message, Lord, tells us na lahat po kami ay importante. Lahat po kami is, ang pagiging kakaiba namin is may purpose dito sa mundong to. And naway ang bawat isa is magising na kung ano man ang pinagkaloob, Lord Jesus, sa bawat isa sa amin is magamit namin sa tamang paraan, magamit namin para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming family, sa mga tao sa paligid namin. And naway maging kalakasan ito sa bawat isang mga nakakarinig. Ganon din, Lord, ikaw na po ang patuloy na mag-abot sa iba pa na nalalayo, na iba na tumigas na ang puso, Lord Jesus. Ikaw na po ang mag-touch sa kanilang heart and ma-realize nila kung gaano ka-importante ang mapalapit sa iyo. Ganun din, Lord, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless.